Laro kami sa luksong mapanghanig na ipagsanggalang sa lahat ng masama. Aming iwa'y luwi ng pagpapala at pantayan ng mga anghel sa buwan. Sa mesa naming lalawin ang Senyo ay masumpungan. At ako'y may hanapin. Maaari na pong maupo ang lahat. Umpisahan ang ating programa, inaanyanahan po natin ang ating Provincial Administrator, Attorney Mamawag, upang magbigay ng kanyang welcome remarks. Magandang umaga po sa ating lahat. Today is September 13, 2025, and it is the birthday of our dear President, His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos. To our President, happy birthday, Mr. President, and we hope you will have many, many more birthdays to come. We pray for your success and for the success of the whole Filipino nation. Good morning again, everyone, and welcome to the province of Isabela. And today, once again, is the serbisyong sapa para sa lahat in celebration of the birthday of our dear President, and for on behalf of the 1.7 million Isabelinos, to all guests, friends, and ladies and gentlemen who are here this morning. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome to the province of Isabela. We have with us here our visitor, the Undersecretary of the Department of Interior and Local Government, Yusek Marlo Yusek.
Marlo Ilingan, and the Regional Director also of the Department of Agriculture, Ma'am Rose Gasingan Aquino. Ano mo, kalimutin na ako. And to all guests, to all heads of offices, and to all heads of department, agencies, bureaus, good morning everyone, and welcome to the province of Isabela. Magandang umaga po sa ating lahat, and God bless us all. Thank you. Thank you, PA Toby. Again, good morning everyone! Ako naman, partner, para sa mga hindi nakakaalam, lalong-lalo na yung mga nanonood sa ating Facebook Live, sa ating Isabela PIO, ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Maaari ba natin tingin ang ating Pangulo? Ayan, so sabay-sabay po tayong lahat mula sa probinsya ng Isabela. Happy birthday and thank you, Mr. President. Naman, special ho ang araw na ito tulad ng nakaraang taon. Nagtipon-tipon ng partner ang ating mga ahensya ng gobyerno upang magbigay ng benepisyo at serbisyo sa ating mga kababayan. Ginaganap ito hindi lamang sa Isabela, pati na rin sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kita ko nga, partner, ang daming booths at tents na nasa labas. Para sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, maaari kayong magpunta dito po sa ating Provincial Capital, Barangay Alibago, City of Ilagan, upang ka-avail ng mga serbisyo ng ating gobyerno. Kaya naman nais naming pasalamatan ng ating mga partner agencies, partner. Ayan, unahin na natin ang Department of Agriculture na magbibigay ng mga benepisyo ng farm machineries, equipment, at agricultural infrastructure tulad ng solar-powered irrigation system, forklift, at tractor. Andito rin sila upang magbenta ng 20 pesos na bigas sa ating mga kababayan kwalipikadong makapamili ng ganitong klaseng bigas. At syempre sa pagtutulungan ng Department of Health o DOH at ng Isabela Integrated Provincial Health Office, maaari kayong magtungo dito sa Provincial Capital upang magpa-check up at mabigyan ng libreng gamot. Ngayong araw din po na ito, ang mga hospital na nasa pangangalaga ng Provincial Government of Isabela ay magsasagawa ng zero balance billing. Ibig kong sabihin ngunit po, kapag kayo ay na-admit sa ward, paglakas ninyo ay wala kayong babayaran ni piso sa hospital. Kaya naman maraming salamat sa ating gobernador, si Governor Rodito Albano. Ato, nandito rin po ang Department of Trade and Industry. Dala ang paborito nating Diskwento Fair at ang One Town One Product Mini Fair, kung saan makakapamili po tayo ng mga produkto sa murang halaga. Para naman sa mga nagnanais na maging negosyante, andito rin sila upang gumabay sa inyo sa pamamagitan ng Business, Consumer, or SME Help Desk for DTI Frontline. Ang DENR naman po ay mamimigay ng free seedlings sa sinumang interesadong magtanim. Sila rin po ay mamimigay ng land titles sa piling benepisaryo. Andito rin po sila upang magbigay ng frontline services tulad ng chainsaw application at iba pang land matters tulad ng pamimigay ng kadastrong map. Ang mobile kitchen naman po ng DSWD ay narito rin upang magbigay ng hot meals. At syempre, dito rin ang TESDA na mag-distribute ng Training Support Fund o allowance para sa kanilang scholars. Maaari ring magparehistro ang mga interesado sa kanilang mga technical and vocational trainings. May skills demonstration din tulad ng bartending na maaari ho ninyong masaksihan. May free coffee at bread pa. At para naman, partner, sa mga nangangailangan ng certification, may libreng assessment din po na kanilang isasagawa dito lamang yan sa Provincial Capital. Kaya naman po sa ating mga manonood sa Facebook Live, malugod namin kayong inaanyayahan din tungo po dito sa Provincial Capital ng Isabela. Ang ating mga booths ay bukas hanggang alas 4 ng hapon or while supply lasts. Muli, ang mga aktibidad ngayong araw na ito ay hindi lamang dito sa Provincial Capital, itong mga nakikita ho ninyo, lalong-lalo na sa ating home Facebook Live streaming. At syempre, dahil sa hindi lang yan, may job fair ngayon sa SM City Kawayan kung saan
may 19 na employers at 1,096 vacancies na nag-aabang ho sa ating mga kababayang naghahanap naman ho ng trabaho. Andyan rin ang Labor and Employment Clinic na magbibigay ho ng impormasyon ukol sa rights and obligations ng employers, mga empleyado po natin. Kasabay ho nito, no, partner, ay may mga GIP payout rin sa ating mga naging interns sa iba't ibang government agencies. Lalo na noong summer break ho yan. May awarding of DOLE Adjustment Measure Program din na isasagawa na naglalayong ito yung mabigyan ng assistance ang mga negosyong naapektuhan ng kalagad. At hindi lamang ho yan, mayroon ding mga simultaneous payouts ng TUPAD, Special Program for the Employment of Students, Livelihood Awarding, at ito ang malupit, ang 20 na bigas na distribution sa mga workers. Ito may dagdag pa, partner. May toolkits na ipapamigay ang TESDA sa Divilucan para sa bread and pastry. Habang ang DA naman ay may distribution ng fuel assistance at rice farmer financial assistance sa Cagayan Valley Research Center. Hindi naman papahuli, ang DTI ay magsasagawa naman ng kadiwa ng Pangulo sa Santiago City. Bukod pa ito sa roving business consultancy via sa atin ho mga 28 negosyo centers sa iba't ibang bahagi ho ng lalawigan ng Isabela. Ang Department of Agrarian Reform naman ay magsasagawa ng distribution of Certificate of Condonation with Release of Mortgage or mas kilala bilang COPROM para na rin sa mga farm machine ay pati na rin ang farm machinery at equipment sa Santa Isabel, City of Ilagan. Ang DSWD naman ay may food redemption under the Walang Gutom Program sa mga benepisaryo ho sa Alicia, Benito Soliven at Cabatuan. At bilang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ho ng baha sa Rojas, may distribution of food packs para ho sa 761 families ho natin. Para naman po sa ating mga lolo at lola sa Aurora na nakaabot na sa edad 80, 85, 90, 95 at 100 ay makakatanggap din po ng insentibo mula sa National Commission of Senior Citizens. Kaya naman partner, sa ating mga ka-Isabelenyo, napakarami pong inihanda ng ating mga ahensya. Kaya naman, inuulit ho namin ang aming panyaya na magtungo na ho sa Isabela Provincial Capital at sa piling lugar sa Isabela upang maka-avail ng serbisyong mga nabanggit ho namin. Ngayon naman, partner, inaanyahan po natin ang ating DILG Undersecretary Marlo L. Iringan upang basahin ang mensahe ng ating Pangulo. Maraming salamat. Isang magandang umaga, Isabela. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Maraming salamat sa inyong pagtugon. Gusto kong batiin ang taga-pangasiwa ng probinsya ng Isabela, Attorney Christopher Mamawag, ang lahat ng mga kinatawan at pinuno ng ating mga iba't ibang kawani dito sa Lambak, Cagayan at dito sa lalawigan ng Isabela. Particular na gustong batiin ang aking kaibigan ng Provincial Director ng DILG Isabela, Engineer Corazon Toribio. Nakita ko rin kanina dito some familiar faces, no? Engineer Proceso Canapi, Sendro Nagilian, ang ating mga bisita mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay narito bilang kinatawan ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., upang ipaabot ang kanyang pagbati sa inyong lahat at lalong-lalo na ang kanyang pasasalamat at pagpupugay sa bawat isa sa ating hangarin, sa ating hakbangin at sa ating mga gawain upang isulong ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Madalas pong sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pamahalaan ay dapat nararamdaman sa bawat barangay, bawat komunidad at bawat pamilya. Lagi niyang ipinaalala sa amin, ang maglingkod ay pribilehyo. Ito ang inspirasyon ng bawat lingkod bayan upang patuloy na magsumikap para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pasasalamat po sa araw-araw ninyong pagtataguyod sa inyong pamilya at komunidad, nandito po ang serbisyo ng pamahalaan. Ngayong araw, isasagawa ang nationwide na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat.
Simultaneous o sabay-sabay pong ginagawa ang serbisyo fair na ito sa iba't ibang rehiyon at lalawigan ng ating bansa. Tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyong medikal, edukasyon, kabuhayan at trabaho. Mayroon pong Kadiwa Store na nag-aalok ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Nagsasagawa ng job fair ang Department of Labor and Employment para sa mga gustong mag-apply ng trabaho. May medical mission rin po ang the Department of Health, libreng konsultasyon at ilang gamot. Kung may kailangan po ang ating mga estudyante, nariyan ang Technical Education Schools Development Authority para magbigay ng training vouchers at support at iba pang mga allowances. Sa ilang probinsya, may handog ang DepEd na edukahon at ang CHED na scholarships. Ang DNR naman ay nagbibigay din ng mga seedlings para sa ilang lugar. May housing assistance naman sa piling lungsod dito sa ating bansa. Marami pa po tayong kasamang mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng livelihood programs, housing assistance, training at marami pang iba. Isang one-stop shop po ito ng mga serbisyo, kaya sana po ay makatulong sa inyo ang pagkakataong ito. Ang pamahalaan sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo ay nakikinig, nagsisilbi at tumutugon. Sa gitna ng lahat ng hamon na kinakaharap ng ating bansa, patuloy kaming nakikinig at tumutugon sa inyong mga hinaing. Makakasiguro kayo na nandito kami upang maglingkod at itinatama ang mga maling sistema. Naway magsilbi ang araw na ito bilang paalala na may gobyernong tunay na umaalalay at na nagsusulong ng kapakanan ng lahat. At may Pangulong matapang na humaharap at handang samahan ang bawat Pilipino sa pagbangon. Ngunit kailangan din po namin ang kooperasyon at pakikisa ninyo ng bawat isa sa atin. Kaya naman magtulungan tayo tungo sa isang bagong Pilipinas na mas maunlad, mas progresibo, at mas makatarungan para sa lahat. Maraming salamat po at mabuhay ang mga taga-Isabela. Maraming salamat po, Undersecretary Irigan. May request PA2P Mamawag and the highest officials from our participating agencies to join Undersecretary Iringan for the ribbon cutting to signal the official start of handog ng Pangulo. Thank you, everyone. At this point, we shall now proceed with the ceremonial discipline of assistance. May we call on stage PA2P Mamawag, Undersecretary Iringan, to be joined by Executive Director Rosemary Aquino, DA Regional Executive Director Rosemary Aquino, Station Manager Engineer Rolando Pedro, and RAFI's Head Joanna Basig to award the farm machineries, equipment, and agricultural infrastructure to our select beneficiaries. To begin, may we call on Sangir Iti Manalon Agriculture Cooperative, San Mariano Farmers Agriculture Cooperative, Samahan ng mga magsasaka ng Capellan RPC, Reyna Mercedes Farmers Agriculture Cooperative, and 5 recipients of RCEF Rice Farmers Financial Assistance amounting to 7,000 pesos each.
Okay, thank you, the Regional Executive Director, Rosemary Aquino, Station Manager, Engineer Rolando Pedro, and Rafis Head Joanna Basig. You may now be seated. At this point, the main call on PTI Acting Provincial Director Attorney Cyrus Restauro, Ms. S.P. Quiterio, and Mr. Lovelmore Campania to join PE Tofi and Undersecretary of Hearing on our shared service facilities and our routines. And now may we call on the beneficiaries of SSL. Local Government Unit of Cabagan for SSL for Meat Processing Equipment. San Pablo Isabela Farmers Dairy Cooperative for the provision of additional SLM needed in the dairy processing project. May we also call on Wigan First Multipurpose Cooperative for livestock and fish feeds shared service facility. And of course, we have Madadala Farmers Marketing Cooperative for upgrading of shared service facility on sugarcane processing. The Queen Isabella Mango Producers Cooperative for mango processing facility. And thank you, SSM beneficiaries. And now, may we also call on the recipients of approved loans from the SB Corporation. Orlando Mupas, Diana Rose Ramos, Mary Angelique Saladino, Ofelia S. Saladino, and Rudy Saladino. Again, thank you po sa ating May we now call on stage Miss Isabel Rose de la Cruz from Dole to join PA2P Mamawag and USEC Iringan for the payout of special program for employment of students to select beneficiaries. May we call on stage Daryl Tangalagan, Ram Flogencio, Grace Lorenzo, Clarence Domingo, and Aime Tagapit. Thank you, Miss De La Cruz. May we also call on the ARD as Rolita Go, ARD Jess Beth Takidasol, and Marpo Jennifer Kagurangan to join the Coffee and USEC Hiringan for the distribution of Cockrell. May we call on Joel Caballero, Benigno Caballero, Rosito Caballero, Dominator Caballero, and Roberto Caballero. May we call on stage RT Nelson Honrado of EMD, ART Enrique Passion, and ART Marcos Dahanay to join PA2P and USEC Iringan for the turnover of native seedlings to the provincial government of Isabela and the awarding of land titles. We shall now witness the ceremonial turnover of the seedlings to the provincial government of Isabela. Thank you, DNR, for the awarding of land titles. May we call on Michael Lariosa, John Del Gutierrez, Arnold Lariosa, Leslie Faye Lariosa,
Alice Lariosa, and Mr. Erickson Ochoa from Marana Second Elementary School. URD Nelson Honrado, ARD Enrique Pasion, and ARD Marcos Tacanay. And now may we call on Rector Lucia Adan, represented by ARD Franco Lopez for operations of the DSWD Region 2 to join PA Toffee and the Undersecretary Ringan for the awarding of the beneficiaries of Sustainable Livelihoods Program for Product Diversification and Development Grant. May we call on PAPO or Raga Norte SAP Association of Delvin Albano Isabela. Salamat DSWD. May we call on TESDA, PT Vilma Cabrera to join PA Toffee Mamawag and USEC Iringan for the distribution of training support fund to select TESDA scholars. May we call on stage from World Star, Jerome Aquino, Julie Rose Tepang, from Kalimak, Jeffrey Gashas, from SICAT, Albert Concepcion, from 4MF, Ray Marie Ramirez. Thank you, PT Cabrera. At this point, we are nearing the end of our program. We request everyone to remember what we have practiced in our greeting for the President for his birthday today. Thank you again, PA Toffee Mamawag and USEC Iringan. We request the ladies and gentlemen at the back to join us here in the front, in the middle, so that you may be seen in the video. Ladies and gentlemen, let us please stand up. Maaari po ba tayong tumayong lahat? Okay po, magkaroon po tayo ng rehearsal. Okay po. Ayan. Okay, tulad po ng atin hong inensayo kanina, pre-practice, muli maaari ba nating batiin ang ating Pangulo sa kanyang kaarawan? Sabay-sabay po tayong lahat. Mula sa probinsya ng Isabel, happy birthday and thank you, Mr. President. Ayun, isa pa daw po. Okay, isa pa. Ayan, 70% energy. Lapit na. Okay. Energetic po tayo at bitbit ho natin, kita ho natin yung ating napakatamis na ngiti para makita ho ng ating Pangulo. Again, muli maaari ba nating batiin ang ating Pangulo sa kanyang kaarawan? Sabay-sabay po tayong lahat. Mula sa probinsya Isabela, happy birthday and thank you, Mr. President. Ayun po, marami pong salamat. Maraming salamat.
At this point, may we request Tito Mi Pamawag and Yusek Iringan to kindly grant us a photo opportunity. So members po of the working group from the provincial government of Isabela and all other officials and staff involved in the preparations of the event. May we also invite the department heads and the assistant department heads of the provincial government of Isabela to join us on stage for a photo opportunity. Sa atin ho mga kababayan na nasa loob, maaari po lamang manatili sa ating mga upuan hanggang makalabas ho ang ating mga opisyal. Maraming salamat. Ayan. Viewers via Facebook page, we invite you to take advantage of the services being offered today at the provincial government of Isabela. Ang pagbabago kahit sa ito ay kinakailangan. Tayo na ang tumutulong. Ganitong mahal ating paglaw. So the working group, please stand by with the crowd so we will have a group selfie. It shall be taken from the stage. So again, ladies and gentlemen, when we invite you to stand up and join us for another opportunity, photo opportunity, dito po tayo. Para meron po tayong group selfie. Again, inaanyayahan mo namin kayo na tumayo para ho sa ating group selfie. Sa ating mga kababayan, tumayo ho tayo at ngumiti ho ng napakatamis na ngiti. Our photographers are on stage, so please have a position that you can be seen in the photo. Thank you very much. Okay, ready na po ba lahat? Tingin ho kayong lahat sa camera. Ayan, magpo-press daw po tayong lahat para makita po ang ating nagagandahan at nagwawapuhang mga ngiti. Okay, compress. Salamat. Taas ulitin ang aming mga checker, mga taga. Sec Marlo Irene for gracing the handog ng Pangulo. To our viewers via our Facebook page, may we invite you to take advantage of the services being offered today at the provincial government of Isabela. Again, happy birthday and thank you, Mr. President. Again, maaari lamang ho tayo manatili sa ating upuan hanggang makalabas ang ating mga opisyal. Maraming salamat po. Ang pagbabago kahit sa ito ay kinakailangan. Tayo na ang tumutulong. Ganitong mahal.
sikat ng maputi ang darang natin. Iwalagin natin sa mundo, kita ang buong Pilipinas. Ang sakto ay kinakailangan. Tayo na magtutulong. Na rin mahabang aking pagmamahal. For announcement po for TESDA beneficiaries, you may receive po yung allowance po ninyo sa booth po ng TESDA. Marami pong salamat. Iwalagin natin sa mundo, Left side po, facing the main building po ng Provincial Capitol. Ngayon po muli, for the beneficiaries po ng TESDA, you may receive your allowance po sa TESDA tent sa labas, left side facing the Capitol building. Thank you very much. bago. Dahil sakto ay kinakailangan. Tayo na magtulong. Na rin
Itinaas ang puntong Pilipino. Ang pabago dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na ang nagtumong-tulong. Naging mahal. Itinaas ang puntong Pilipino.
Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang Pilipino ang sarili natin at nawala ng ugali, ay sasay ka sa ginawang natin. Kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, tuloy natin ay gawing maaliwanag. Marami ang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang Pilipino ang sarili natin at nawala ng ugali, ay sasay ka sa ginawang natin.
Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang pinipinagin ang sarili natin at nawala na ugali, dahil sa iba sa atin ang natin. Panahon na pagbabago, at magmula sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, tunay natin ay gawing maaliwanag. Langit ang magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na ng
pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang Pilipino din ang sarili natin. At nawala ng ugali, ay sasay ka sa binaw natin. Panahon na magbabago at magmula sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Anong ulit ng napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, tunay natin ay gawing maaliwalas. Marami ang magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napaunlarin ang mahal nating Panahon na ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. panahon na ng pagbabago, ang Pilipino din ang sarili natin. At nawala ng ugali, ay sasay ka sa binaw natin. Panahon na
Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang kinikita-kita ang sariling atin at nawala na ugali, dahil sasay ka sa atin ang natin. Panahon na ng pagbabago, at magmula sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, Tuloy natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. panahon na. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang kinikita-kita ang sariling atin at nawala na ugali, dahil sasay ka sa atin ang natin. Panahon na ng
panahon na. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan.